Before we start, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, who created the heavens and the earth, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, maraming salamat po sa iyong dakil na pag-ibig at biyaya. We are the miserable sinner who are supposed to go to the eternal hell. Kami po yung mga miserableng mga makasalanan na nararapat po na mapunta sa walang hanggang impyerno. But you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po yung aming espiritu mula po sa walang hanggang pagkawasak. Today, after Lord's Day sermon, we have gathered here in order to study your word together. Ngayon po, pagkatapos po ng aming Lord's Day sermon, kami po ay nagkatipon upang sama-sama po namin pag-aralan ang iyong salita. Whenever we gather together, please open our spiritual eyes and spiritual ears so that we can clearly understand your word. Nawa, sa tuwing kami po ay nagkakatipon, buksan mo po yung aming spiritual na mga mata at tenga upang malinaw po naming maunawaan ang salita mo. Especially today, we are going to study the importance of the Word of God. Lalong-lalo na po, pag-aaralan po namin ang patungkol sa kahalagahan po ng salita ng Diyos. From the beginning of this session until the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Magpasimula po hanggang sa matapos ang session po na ito, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at gumabay po sa amin. And also we are praying for incoming our Youth Bible Camp from August 24 to 26. At dinadalangin po namin yung paparating po namin na Youth Bible Camp na mag-umpisa po sa August 24 hanggang 26. We pray may lost souls will be saved by the help of the Holy Spirit. Dinadalangin po namin na marami pong mga maliligtas sa pamamagitan po ng tulong ng Espiritu Santo. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, first let's open our Bible. Unang Pedro chapter 2, verse 1-2. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Unang Pedro chapter 2 sa verse 1 hanggang 2. Unang Pedro chapter 1, verse 1 and verse Unang Pedro chapter 2, verse 1 and verse 2. Sa Unang Pedro po, sa chapter 2, simula po verse 1 hanggang verse 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Akaya't iwaksin ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan at lahat ng paninirang puri, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas, upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Yeah, this is the session 4 for the fruitful beginning. Kaya ito po yung ating session for ngayon para po sa ating fruitful beginning. Today we are going to study the Word of God. Ngayong araw po, pag-aaralan po natin ang patungkol sa salita ng Diyos. Actually, today we already listened to the Lord's Day sermon. Sa katunayan, ngayon po nakapakinig na po tayo ng Lord's Day sermon. Whenever we gather together, through the Wednesday sermon or through the fellowship, always we listen to the Word of God and also we study the Bible. Kaya sa tuwing tayo po nagkakatipon, tuwing sermon o kaya tuwing fellowship, palagi po tayo nakikinig na salita ng Diyos at pinag-aaralan po ang Biblia. Because the Word of God is the most important things in our Christian life. Dahil ang salita po ng Diyos ang pinakamahalagang bagay sa ating pong buhay Kristiyano. Here, 1 Peter chapter 2 verse 2 says, as a newborn babies, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. Dito po, sinabi sa unang Pedro chapter 2 sa verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas, upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Yeah, when a baby is born, baby will have a milk, mother's milk, repeatedly. Kaya kapag naipanganak po yung bagong sanggol, kinakailangan niya po yung gatas ng kanyang ina na paulit-ulit. Yeah, as far as I know, newborn babies will have a milk every 2 hours or 3 hours. Kaya hanggat sa nalalaman ko po, yung mga sanggol po, kinakailangan po nila yung gatas kada 2 oras. That's why the baby is growing very fast. Kaya nga po yung sanggol, mabilis po itong lumalago. Yeah, our newly born again brothers and sisters, we are like a newborn babies.
Yung ating po mga bagong naipanganak na muli na mga brothers and sisters, tayo po ay gaya ng mga sanggol na bagong silang. As like when the newborn baby desire the pure milk, the milk of the mother, also truly born-again Christian should desire the Word of God. Gaya po ng mga sanggol na bagong silang na dapat nilang mitiin yung gatas ng kanilang ina, pares din po sa mga Kristiyano na dapat pong mitiin yung salita ng Diyos. Every day, we will have a meal, 3 times a meal in a day. Araw-araw po, tayo po yung nagkakaroon, 3 beses po tayo kumakain sa isang araw. If we don't have a meal, then we will lose the power and we cannot move. Kung wala po tayong kinakain, mawawalan po tayo ng kakayahan at kapangyarihan. Yeah, we can say this is our physical, the food. Kaya masasabi po natin na ito po yung ating physical na pagkain. And also, for our spirit, we also need the spiritual food, which is the Word of God. At isa pa po, para po sa ating espiritu, kinakailangan po natin ng espiritual na pagkain na siyang salita ng Diyos. When we were born, we were saved through the Word of God. Nung tayo po ay naipanganak, tayo po ay naligtas sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. After salvation, also, we need the Word of God. Pagkatapos po ng kaligtasan, kailangan din po natin yung salita ng Diyos. Here, that you may grow thereby. What does it mean? Through the Word of God, you will grow. Your faith will grow continuously. Sinabi po dito, upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo. Ano pong ibig sabihin nito? Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, lalago po yung inyong pananampalataya. Matthew chapter 4, verse 4, we know this verse very well. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceed the mouth of the Lord, mouth of God. Doon po sa Mateo chapter 4 sa verse 4, alam na alam po natin yung talata na ito, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa pamamagitan ng salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Yeah, of course, for our physical life, we need the bread. This is the physical food. Siyempre po, para po sa ating pisikal na buhay, kinakailangan po natin yung pagkain na ating pong pisikal na pagkain. But our born-again Christian, not only the physical food, but also we need the spiritual food, which is the Word of God. Ngunit tayo po mga born-again Christian, hindi lamang po yung kinakailangan natin yung pisikal na pagkain, kundi maging yung spiritual po na pagkain. So we cannot imagine our Christian life without the Word of God. Kaya hindi po natin magagawang maisip yung ating buhay Kristiyano kung wala po yung salita ng Diyos. Truly born-again Christian, they will really desire the Word of God. Yung mga tunay na born-again Christian po, ninanais po nila yung salita ng Diyos. So today, especially we are going through this session, we are going to think about 2 important topics, especially first, what is the role of the Word of God in our Christian life? That is the first main topics. Kaya nga lalong-lalo na po ngayon, pag-iisipan po natin yung dalawang mahalagang paksa at yung pinakauna po ay kung ano yung tungkulin ng salita ng Diyos, ito po yung pinakaunang paksa. And the second, what is the right attitude toward the Word of God as a truly born-again Christian? At pangalawa po, ano yung tamang saloobin sa harapan ng salita ng Diyos bilang mga born-again Christian? So we will check it one by one. First, what is the role of the Word of God? Isa-isa po natin itong susuriin. Una po, ano yung tungkulin ng salita ng Diyos? Yeah, first, as I already explained, the Word of God is necessary for the spiritual supply. Gaya po ng aking sinabi, yung salita po ng Diyos, ito po yung kinakailangan para po sa ating espiritual na panustos. If we read the Bible every day, and also we listen to the Word of God repeatedly, Kaya tayo po ay nagbabasa ng Biblia araw-araw at nakikinig po tayo ng salita ng Diyos ng paulit-ulit. through the reading the Bible, the Word of God, and through the listening to the Word of God, we will get the spiritual, the strengths. Sa pamagitan po ng pagbabasa ng Biblia at ng pakikinig na salita ng Diyos, makakakuha po tayo ng espiritual na kalakasan. Sometimes we give this example. For example, there are 2 kinds of dogs, white dog and the black dog. White dog has enough food, but black dog, for 3 days, this black dog did not eat any food. Kaya lagi po tayo nagbibigay ng dalawang halimbawa. Kaya halimbawa po yung puting aso at yung itim na aso. Yung puting aso, meron po siyang sapat na pagkain, ngunit yung itim na aso, 3 araw na po siyang hindi kumakain. When these 2 kinds of dog, white dog and black dog, they fight each other,
which dog will be stronger? Kaya kapag naglaban po yung puting aso at yung puting aso at yung itim na aso, sino po yung mas malakas sa kanila? Yeah, needless to say, white dog will be stronger than the black dog. Kaya masasabi po natin na yung puting aso ay mas malakas po kaysa dun sa itim na aso. Because white dog had enough food, but black dog starved for 3 days. Dahil yung puting aso po, meron po siyang sapat na pagkain, ngunit yung itim na aso, siya po ay nagugutom na sa loob ng 3 Yeah, in araw. our Christian life, it is also same. While we are having a Christian life, there will be the struggling between the flesh desire and the will of the Holy Spirit. Parehas din naman po sa ating buhay Kristiyano, meron pong pagtatalo sa atin sa pagitan po ng pagnanasa ng laman at ng pagnanasa ng Espiritu Santo. As a born-again Christian, how can we overcome our flesh desire? Bilang mga born-again Christian, paano ba natin mapapagtagumpayan yung pagnanasa ng ating laman? If you don't receive the supply through the Word of God continuously, you cannot get the strength. You cannot get the power to overcome your flesh. Kung hindi mo po natatanggap na patuloy yung espiritual na panustos, hindi mo po mapapagtagumpayan yung inyo pong laman. So, if we are close to the Word of God, we can protect ourselves from the sin, worldly sin. Kaya kung tayo po ay malapit sa salita po ng Diyos, mapoprotektahan po natin yung ating sarili mula po sa kasalanan. Let's open our Bible, Awit 119. Buksan po natin sa Biblia sa Awit 119. Awit 119 verse 9. Sa Awit po, 119 sa verse 9. Verse 9, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita? In this verse, how can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word. Yeah. How can a young man cleanse his ways? Especially, there are so many temptation, especially to the young people. Kaya paano pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan, lalong-lalo na po, napakarami pong mga tukso para po sa mga kabataan. Satan is always trying to destroy our Christian life. Si Satanas po, palagi niya sinusubukan na sirain yung ating buhay Kristiyano. If we really get the salvation, our salvation cannot be lost. Kung talagang natanggap po natin yung kaligtasan po natin ay hindi Yeah, mawawala. as the Bible says, no one snatch them out of my hands. Yeah, God will protect us. Gaya po na sinasabi ng Biblia, walang sino man ang makakaagaw sa kanila sa aking kamay, hindi po tayo po ipoprotektahan ng Diyos. Although our salvation cannot be lost, but our Christian life can be destroyed by the so many kinds of the temptation. Kahit na yung kaligtasan po natin ay hindi nawawala, ngunit maaari pong masira yung ating buhay Kristiyano sa marami pong mga tukso. Especially young people, they can be easily attracted by the worldly things. Lalong-lalo na po sa mga kabataan, madali po silang naaakit ng mga makasanlibutang mga bagay. Yeah, loss of the flesh and loss of the eyes and pride of this world. Yung pagnanasa ng laman, yung pagnanasa ng mata, at yung pagmamataas sa buhay. So how can a young man cleanse his way? Kaya paanong pananatilihing dalisay ng kabataan ang kanilang daan? Bible says, by taking heed according to your word. Sinasabi po ng Biblia, sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. There is very famous word. If you are close to the Bible, Bible will protect you. Meron pong sikat na salita, kapag malapit ka sa Biblia, ikaw ay malalapit sa salita ng Diyos. Now, if you're really close to the Word of God, you will be far from the sin. Kapag ikaw po ay malapit sa salita ng Diyos, malalayo ka po mula sa kasalanan. But on the contrary, if you are far from the Word of God, you will be close to the sin. Ngunit sa kabilang banda, kapag ikaw po ay malayo sa salita ng Diyos, ikaw po ay malalapit sa kasalanan. Because if you are far from the Word of God, you cannot be protected by God. Dahil kung malayo ka po sa salita ng Diyos, hindi ka po mapoprotektahan ng Diyos. Yeah. Awit 119 verse 11. Sa awit po, 119 sa verse 11, Verse 11, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1, Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Your word I have hidden in my heart, that I may
that I might not sin against you. Yes. Here in this psalm, your word, I have it hidden in my heart. Yeah? He kept the word of God in his heart. Why? In order not to commit sin. Dito po sa mga awit, iningatan niya yung salita sa kanyang puso. Bakit po? Upang huwag po siyang magkasala. As long as you hold the word of God will protect you from the sin. Hanggat pinanghawakan mo yung salita ng Diyos, ikaw po ay mapoprotektahan mula po sa kasalanan. Yeah, if you read Matthew chapter 4, when Jesus Christ tempted by the Satan, at the time, Jesus Christ defeated the Satan with the word of God. Kung titingnan niyo po sa Mateo chapter 4, nung pagkakataon na yun ay tinukso po siya ni Satanas si Jesucristo, ngunit ito po ay ginamitan niya po ito sa pamagitan ng salita ng Diyos. This is also shadow for the born-again Christian. In our Christian life, we can be also easily tempted by the Satan. Ito po ay anino para sa mga born-again Christian. Sa ating pong buhay Kristiyano, madali po tayong matukso. How can we fight with the Satan? Kaya paano ba natin malalabanan si Satanas? We can also defeat the Satan temptation by the word of God. Matatalo po natin si Satanas sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Yeah. So, always we should cherish the word of God and we should keep the word of God in our heart. Kaya dapat po nating pahalagahan at ingatan palagi yung salita ng Diyos sa ating mga puso. If you look at Hosea chapter 4, verse 6, Bible says, "My people are destroyed for lack of knowledge." Kung titingnan niyo po sa Hosea chapter 4 sa verse 6, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan sa kaalaman. Yeah, why? Why God's chosen people, Israelite, they were destroyed? Kaya bakit po ba na yung bayang pinili ng Diyos, yung Israel, sila po ay winasak ng Diyos? Yeah, they are far from the word of God and they refused the prophets, the word of God, prophet's word. That's why they are far from the God, and finally, they committed many kind of sins. Dahil sila po ay nalayo mula sa salita ng Diyos at tinanggihan po nila yung mga salita ng propeta, kaya sila po ay nagkasala. Yeah. Although the servant of God, the prophet and the servant of God, they delivered the message of God repeatedly, but they did not incline their ear to the word of God. Kahit na yung mga lingkod po ng Diyos o yung mga propeta ng Diyos ay pinahayag po nila yung salita ng Diyos na paulit-ulit, ngunit hindi po nila ikiniling yung kanilang mga tenga sa salita ng Diyos. That's why Israelites, they were destroyed. Kaya nga po, yung mga Israelita, sila po ay winasak. In our Christian life, it is also same, right? So, the knowledge, what does it mean, the knowledge? Knowledge is the word of God. Parehas din naman po sa ating buhay Kristiyano, yung kaalaman, ano po ba ito? Ito yung salita ng Diyos. Yeah. So, as a born-again Christian, when we are really close to the Word of God, we can be protected by the Word of God. Kaya bilang mga born-again Christian, kung tayo po ay malapit sa salita ng Diyos, tayo po ay mapoprotektahan ng Diyos. And also, although we became a born-again Christian, we have not accomplished our sanctification totally. Kaya kahit na tayo po ay naging mga born-again Christian na, ngunit hindi po natin magagawang makamit ng matagumpay yung pong pagpapakabanal. As you know well, there are 3 steps of the salvation in our Christian life. Gaya po ng alam po ninyo, meron pong 3 yugto ng kaligtasan. The first step is the salvation of our spirit. We call this justification. Una po, yung kaligtasan po ng ating espiritu, ito po yung pag-aaring ganap. Yeah, when we get the salvation, we already accomplished it. Nung natanggap po natin yung kaligtasan, ito po ay ating naisakatuparan na. Second step of the salvation, we call this salvation of our life or salvation of our characteristic. At yung pangalawang yugto po, ito po yung kaligtasan ng buhay, yung kaligtasan po ng ating katangian. Yeah, it is not accomplished yet. So this sanctification will be continued until we stand before the Lord. Kaya hindi pa po natin ito nakakamit. Kaya ito pong pagpapakabanal, ito po ay magpapatuloy hanggang sa tayo po tumayo sa harapan ng Panginoon. So for the sanctification, the Word of God is really important and the Word of God is really necessary. Kaya para po sa pagpapakabanal, yung salita po ng Diyos, ito po ay mahalaga at kinakailangan. Let's open our Bible, John chapter 17, verse 17. Buksan po natin sa Juan chapter 17, sa verse 17.
John 1:17, verse 17. This is the wrong prayer of Jesus Christ. Dito po sa 1 chapter 17 sa verse 17, ito po yung mahabang panalangin ni Hesukristo. Okay, verse 17, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Sanctify them by your truth. Your word is truth. What is the truth? Huh? John chapter 8, verse 32, Jesus said also, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Kaya yung katotohanan, ano po ba yung katotohanan? Sa 1 chapter 8 sa verse 32, sinabi din po ni Jesus, atin yung malalaman ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Before we get salvation, we are the slave of sin. Bago po natin natanggap yung kaligtasan, tayo po yung mga alipin ng kasalanan. But when we get the salvation, we were able to get the real freedom from the sin. Ngunit nung natanggap po natin yung kaligtasan, nagawa po natin makamit yung kalayaan mula po sa kasalanan. Yeah, we are not no longer the slave of sin. Kaya hindi na po tayo kailanman mga alipin ng mga ng After we get kasalanan. salvation, we became the children of God. Pagkatapos po nating maligtas, tayo po'y naging mga anak ng Diyos. Yeah, here, your word is truth. Yeah, truth implies the word of God. Dito po, ang salita mo ay katotohanan. Yung katotohanan, ito po yung salita ng Diyos. Yes, Jesus also prayed for the born-again Christian, sanctify them by your truth. This truth implies the word of God. Kaya po si Jesus, nanalangin po siya para sa mga born-again Christian, pabanalin mo sila sa katotohanan. Ito pong katotohanan ay salita ng Diyos. While you are having a Christian life, maybe you will meet so many the people in this world because of your work or because of your other friends. Kaya habang kayo po'y nagkakaroon ng buhay Kristiyano, maaaring makikilala po ninyo yung ibang mga tao sa inyong mga trabaho o sa inyong mga kaibigan. And other people who are not saved, they will say so many bad things or the worldly things. That's why while you are staying in this world, you can be also influenced by this kind of worldly things. At yung ibang mga tao po, sasabihin po nila yung mga masasamang bagay at makasanibutang mga bagay, kaya madali po kayong maimpluwensya ng mga makasanibutang mga bagay. For example, if you are close to the friends who really loves the gambling, maybe you can be influenced. Kaya halimbawa kung malapit ka dun sa kaibigan mo na mahilig magsugal, maaaring ikaw ay maimpluwensyahan. Or if you are very close to the drunkard who really loves the drinking wines, O kaya naman ikaw ay malapit dun sa mga taong mahilig mag-inom. also you will be influenced, right, by the friends. Kaya ikaw rin po ay maimpluwensya nila ng iyong mga kaibigan. Yeah. So, although you became a born-again Christian, while you are living in this world, you can be influenced by so many kind of worldly things. Kaya kahit born again Christian ka na, maaari kang maimpluwensya ng mga makasanlibutang mga bagay. Yeah, we call this the filthiness, the filth, or the unclean things. Kaya tinatawag po natin itong karumihan o yung mga maruruming mga bagay. We need to wash this kind of the filth by the word of God. Kinakailangan po nating linisin ito pong karumihan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Okay, let's open our Bible. Ephesians chapter 5. Buksan po natin sa Efeso, sa chapter 5. Verse 26, 27. Simula po verse 26 hanggang 27. Ephesians chapter 5, verse 26, 27. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Yeah, here also, he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word. For example, when our body is dirty, we shall take a bath, or we shall take a shower in order to cleanse our body. Kaya halimbawa po kapag marumi po yung ating pong katawan, tayo po ay naliligo upang malinis po yung ating katawan. For example, if your cloth is dirty, you will have a laundry, and your cloth can be cleansed by the water.
At halimbawa kapag marumi naman yung damit mo, ito lalabahan mo ito upang malinis ito sa pamagitan ng tubig. Yeah, what about Christian life? Kaya paano naman po sa ating buhay Kristiyano? Yeah, our Christian life, it is also same. Huh? We can be, Bible says, the Word of God can sanctify us. Kaya sa ating po mga born again Christian, yung salita po ng Diyos, ito po ay nagpapabanal sa atin. Yeah, He might sanctify and cleanse her with the washing of water by the Word. Upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. While you are listening to the Word of God through the Lord's Day sermon, your heart can be cleansed, and then some of the wrong things can be removed through the Word of God. Kaya habang nakikinig po kayo ng Lord's Day Sermon, yung inyong pong puso ay maaring malinis at maalis po yung mga maling mga bagay. So, for the sanctification of our Christian life, the Word of God is really important. Kaya para po sa pagpapakabanal ng ating buhay Kristiyano, yung salita po ng Diyos ay kinakailangan. Yeah. And also, the Word of God can teach us and then correct wrong things in our Christian life. At isa pa po, yung salita ng Diyos, ito yung nagtuturo sa atin at itinatama po yung mga maling bagay sa ating buhay Kristiyano. Yeah, 2 Peter chapter 3. Sa ikalawang Pedro po, sa chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Sa ikalawang Timoteo po, sa chapter 3. 2 Timothy chapter 3, verse 16, 17. Sa ikalawang Timoteo po, sa chapter 3, simula po verse 16 hanggang 17. Verse 16, 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsuway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. All Scripture is given by inspiration of God. Yes, the Bible is written by the holy men who are moved by the Holy Spirit. Opo, yung Biblia, ito po ay sinulat ng mga banal na tao na inudyukan po ng Espiritu Santo. That's why we are saying this Bible is really the Word of God. Kaya nga po sinasabi natin na itong Biblia, ito ay talagang salita ng Diyos. And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and instruction in righteousness. At mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsuway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. Yeah. According to this verse, we need to understand, without the Word of God, we cannot have a right Christian life. Ayon po sa talata na ito, maunawaan po natin kung wala yung salita ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng tamang buhay Kristiyano. Bible will teach us how to live as a truly born-again Christian. Yung Biblia po, yung nagtuturo sa atin kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga born-again Christian. And also, Bible will correct our wrong things in our Christian life. At yung Biblia din po, yung nagtatama ng mga maling bagay sa ating buhay Kristiyano. Yeah. Hebrews chapter 4 says, the Word of God is living and powerful, sharper than two-edged sword. Sinasabi po na yung salita ng Diyos, doon po sa Hebrews chapter 4, ito po ay buhay at mabisa at kasintalas po ng dalawang ng tabak. And pierce our souls and the spirit, make a division. At ito po ay tumatagos sa ating mga kaluluwa. So, maybe while you are listening to the Word of God, sometimes you may feel guilty. Why? If you don't have the good Christian life as a born-again Christian, you shall be very shame, or sometimes you shall be very guilty. Kaya habang nakikinig ka, marahil habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, ikaw po ay nakokonsensya kung hindi tama yung iyong buhay Kristiyano, nakakaramdam ka ng konsensya o ng hiya. The Word of God will point out what is wrong in your Christian life. Kaya yung salita ng Diyos, pinupunto nito yung mga mali sa iyong buhay Kristiyano. It is natural. Truly born-again Christian, they shall be corrected if there is something wrong through the Word of God. Ito po ay natural lamang, yung salita ng Diyos, ito po ay nagtatama sa mga buhay, sa mga Kristiyano sa kanilang mga mali. Yeah, while you are listening to the Word of God, if you don't receive any lessons or instructions through the Word of God, you need to check yourself whether you are really in the faith or not.
Kaya kung hindi ka nakakatanggap ng mga aral sa pamagitan ng salita ng Diyos, kailangan mo pong suriin yung iyong sarili kung ikaw po ay nasa pananampalataya. So, the Word of God is really important to have a right Christian life. Kaya po ang salita ng Diyos, ito po ay mahalaga upang magkaroon po ng tamang buhay Kristiyano. Proverbs chapter 6, Kawikaan chapter 6, Sa Kawikaan po, chapter 6, verse 23, sa verse 23 po, Kawikaan chapter 6, verse 23. sa Kawikaan, chapter 6, dito po sa verse 23, Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1, sapagkat ang utos ay tanglaw, at ang aral ay ilaw, at ang mga saway ng disiplina ay daan ng buhay. For the commandment is a lamp, and the law is a light. Reproof of instruction are the way of life. Yeah, so when you are walking in the dark street, if there is no lamp or if there is no light, how can you go right? How can you find the right way? Kaya habang ikaw pa'y naglalakad sa madilim na kalsada, kung wala pong ilaw, paano ka makakalakad sa tamang daan? Yeah, the Word of God will make this kind of role. You will guide in the truth. You will guide in the right way. Kaya yung salita po ng Diyos, ito po yung gagabay sa inyo, yung gagabay sa inyo sa katotohanan sa tamang daan. Yeah, if you are not close to the Word of God, you cannot have a good Christian life. Kaya kung hindi ka po malapit sa salita ng Diyos, hindi ka po magkakaroon ng tamang buhay Kristiyano. Yeah. And the reproof of instruction are the way of life. Yeah, while you are listening to the Word of God, there will be the reproof from our Lord. Kaya habang nakikinig ka po ng salita ng Diyos, magkakaroon po ng saway mula po sa Panginoon. And also, as a born-again Christian, while you are listening to the Word of God, you will become humble. At isa pa po, bilang mga born-again Christian, habang nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, tayo po ay magiging mapagkumbaba. Let's open our Bible, Deuteronomy chapter 17. Buksan po natin sa Deuteronomio, chapter 17. Deuteronomy chapter 17, verse 19. Sa Deuteronomio po, sa chapter 17 sa verse 19. Verse 19, 20. Simula po verse 19 hanggang 20. Okay, babasahin ko po. At iyon ay mamamalagis sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay upang siya'y matutong matakot sa Panginoon niyang Diyos upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautasang ito at ng mga tuntuning ito upang ang kanyang puso ay huwag magmataas sa kanyang mga kapatid at huwag siyang tumalikod sa utos o maging sa kanan o sa kaliwa upang mapahaba niya at ng kanyang mga anak ang kanyang paghahari sa Israel. Yeah, here, it shall be with him, and he shall lead it all the days of his life. This means you must read the Bible every day, continuously. Sinabi po dito, at iyon ay mamamalagis sa kanya, ibig sabihin, kinakailangan po nating basahin yung salita ng Diyos ng araw-araw. Yeah, how many chapters do you read in a day? Kaya ilang chapters po yung inyong binabasa araw-araw. Yeah, especially newly born again Christian, you should know, you should read the Bible at least 3 or 4 chapters in a day. Lalong-lalo na po sa ating mga bagong naligtas, at least 3 chapters po ay dapat po kayong magbasa sa inyong Biblia. Yeah, this is the minimum. Yeah, 3 or 4 chapters you must read. And if you read these 3 or 4 chapters every day, you can finish reading the Bible from Genesis to Revelation once a year. Kaya kung babasahin niyo po itong Biblia ng 3 hanggang 4 na chapters araw-araw, matatapos niyo po Genesis hanggang Apokalipsis ng yung buong Biblia sa isang taon. So if you read the Bible once a year, continuously, maybe 5 years later, you will read more than 5 times the whole this Bible from Genesis to Revelation. Kaya kung binabasa po ninyo yung buong Biblia ng isang beses sa isang taon, marahil sa pagkatapos po ng 5 taon, mababasa niyo po ito ng mas sigit pa. 10 years later, you can read this Bible more than 10 times. At pagkatapos ng 10 taon, mababasa niyo po ito ng higit sa 10 beses.
Uh, if there are the brothers and sisters who have been attending to other churches, you may come to know there is some difference. Especially our church really focused on the Bible, the Word of God. At kung meron man po ng mga brothers and sisters na nagsisimba po sa ibang mga simbahan, maralaman po ninyo yung pagkakaiba sa atin na tayo po'y nakatuon lamang sa Biblia. Yeah, some churches who are attending to the other church, actually there are many people who don't read the Bible. Yung iba pong mga tao, sa tuwing sila po'y nagsisimba sa ibang mga simbahan, wala po silang Biblia. Yeah, even though they have been attending to the church more than 5 years or 10 years, they never finished whole this Bible from Genesis to Revelation. Kahit na sila po ay nagsisimba ng 5 taon na o ng higit pa, hindi pa po nila natatapos ito pong Biblia. But in our church, if you have a normal Christian life, and then if you read the Bible regularly, yeah, minimum, at least, you can read the Bible once a year. Kaya sa ating pong church, kung magkakaroon ka po ng normal na buhay Kristiyano, sa 1 taon po matatapos po ninyo yung Biblia. Yeah. So, as the Bible says, he shall be with him, and then he shall read it all the days of his life. This is very important. Gaya po na sinabi, at iyon ay mamamalagi sa kanya at kanyang babasahin sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Ito po ay napakahalaga. And that he may learn to fear the Lord. Yeah, if you really know who is God through the Bible, you will fear God. And also, you shall become humble before the Lord. Kaya kung talagang nakilala mo po yung Diyos na nasa Biblia, ikaw po ay matatakot sa Kanya at magiging mapagkumbaba. Verse 20, that his heart may not be lifted above his brethren. At sa verse 20 po, upang ang kanyang puso ay huwag magmataas sa kanyang mga kapatid. That he may not turn aside from the commandment to the right hand or to the left hand. At huwag siyang tumalikod sa utos maging sa kanan o sa kaliwa. So, if we really know the Word of God, yeah, we will clearly understand where we should go. What is the right Christian life as a truly born-again Christian? Kaya kung talagang meron tayong kaalaman sa Diyos, malinaw po natin maunawaan kung saan po tayo dapat pumunta bilang mga born-again Christian. Micah chapter 6. Sa Mikas po, chapter 6. Old Testament, Micah chapter 6. Sa Mikas po, chapter 6. Amos, Obadiah, Jonah, and Micah. Sa Amos po, Obadias, Jonas at Mikas. Micah chapter 6, verse 8. Sa Mikas po, chapter 6 sa verse 8. Okay, basahin po natin lang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang itinatakda ng Panginoon sa iyo, kung di ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Yeah, here, He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. To walk humbly with your God. At lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Yeah, so, those who really clearly understand the Word of God, they will become humble through the Word of God. Kaya doon po sa mga nakaunawa na malinaw sa salita ng Diyos, sila po ay magiging mapagkumbaba sa pamagitan po ng salita ng Diyos. And also, the Word of God makes us wise. At isa pa po, yung salita ng Diyos, ginagawa po tayo nito na maging matalino. What the Bible says, to fear God is the beginning of the knowledge. To fear God is the beginning of the wisdom. Kaya ano po sinasabi ng Biblia, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Yeah, those who are close to the Word of God, they will fear God. And also, it's the beginning of the knowledge and it's the beginning of wisdom. Kaya doon po sa mga malapit sa salita ng Diyos, meron po silang takot sa Panginoon. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman at ng karunungan. Okay, awit 119. Sa awit 119, verse 99. Sa awit po, 119 sa verse 99. Awit 119,
verse 99. Sa awit po, 119, sa verse 99. And verse 99 and verse 100. Sa verse 99 po hanggang 100. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y may higit na pangunawa kaysa lahat ng aking mga guro, sapagkat aking binulay-bulay ang iyong mga patotoo. Ako'y nakakaunawa ng higit kaysa nakatatanda, sapagkat aking iningatan ang iyong mga salita. Yeah, I have more understanding than all my teachers. For your testimonies are my meditation. I understand more than the ancient because I keep your precept. Yes. So those who are really close to the Word of God, they shall come to have more understanding than any others. Kaya doon po sa mga malapit sa salita ng Diyos, magkakaroon po sila ng masigit na pangunawa kaysa po sa iba. Yeah, although you didn't study in this world so much, for example, you did not graduate the college, but if you read the Bible diligently and if you have a much knowledge of the Bible, actually you will get much more wisdom rather than other people. Kaya kahit na hindi kayo gaano nakapag-aral sa inyo noon dito po sa sanlibutan, ngunit kung masipag po kayong pag-aaral ng salita ng Diyos, kayo po ay masigit na magiging matalino kaysa po sa ibang mga tao. Why? Bakit po? This Word of God came from God, right? This is the God's wisdom. Dahil ito pong salita ng Diyos, ito po ay karunungan ng Diyos. Yeah, there is no one who is wiser than God. Kaya wala pong sinuman yung mas marunong kaysa po sa Diyos. Is there anyone whose IQ is more than 200 here? Kaya meron bang sinuman dito yung higit sa 200 yung kanyang IQ? Maybe no, right? Marahil wala pong sinuman. Yeah, humans' IQ, if it is already 200, it is really amazing. But what about God's IQ? Can you measure it? Kaya lalo yung IQ po ng tao, maring imposible po yung 200, ngunit paano naman po yung IQ ng Diyos? Kaya naisip niyo po ba ito? Yeah, His IQ is unlimited. We cannot measure. Kaya yung IQ po niya, ito po ay walang hanggan, hindi po natin ito Yeah, masusukat. this Bible came from the God. That's why if you are close to this Word of God, you shall also become very wise. Dahil ito pong Biblia ay nagmula sa Diyos, kaya yung salita, kung kayo po ay malapit sa salita ng Diyos, kayo po ay magiging matalino. And also, when you are close to the Word of God, your faith will grow. At isa pa po, kapag kayo po ay malapit sa salita ng Diyos, lalago po yung inyong pananampalataya. If you don't read the Bible, if you don't listen to the Word of God, your faith will not grow. Kung hindi po kayo nagbabasa ng inyong Biblia, hindi pa kayo nakikinig na salita ng Diyos, yung pananampalataya po ninyo ay hindi lalago. So, as the Bible says, desire the pure milk of the Word. Yes, as a truly born-again Christian, we should desire the Word of God. Kaya gaya po ng sinabi na Biblia, mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas, kaya bilang mga born-again Christian, dapat po nating mitiin yung salita ng Diyos. And let's think about what's the right attitude toward the Word of God. At pag-isipan po natin, ano yung tamang saloobin sa harapan ng salita ng Diyos. First, we should read the Bible in order to know God's will. Una po, dapat po nating basahin ito pong Biblia upang malaman po natin yung kalooban ng Diyos. Yeah. In order to have a right Christian life, it is very important to understand what is the God's will. Upang magkaroon po ng tamang buhay Kristiyano, napakahalaga po na maunawaan po ang kalooban ng Diyos. Jesus Christ came to this world according to God's will. And Jesus Christ did everything to accomplish the God's will in this world. Si Jesucristo po, siya po ay pumarito sa sanlibutan ayon po sa kalooban ng Diyos at tinupad niya po yung kalooban ng Diyos. Yes. This is also one of the important reasons why we read the Bible and why we study the Bible in order to know God's will. Kaya ito po yung mahalagang dahilan bakit po natin kailangan natin pag-aralan ito pong Biblia, basahin itong Biblia upang malaman po yung kalooban ng Diyos. Awit 40, verse 8. Sa awit po, 40 sa verse 8. Verse 8, 40 verse 8. Sa 40 po sa verse 8. Awit 40 verse 8. Sa awit 40 sa verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Yeah. King David, he had a testimony. Yeah. I delight to do your will, my God, and your law is written in my heart. Si Haring David po, nagkaroon po siya ng patotoo, kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Yeah, your law is within my heart, within my heart. Always, the King David, yeah, he got the word of God in his heart. Kaya si Haring David po, yung salita ng Diyos ay palaging nasa kanyang puso. That's why King David, he really showed the good example for the born-again Christian. Kaya nga po si Haring David, ipinakita niya yung mabuting halimbawa para sa mga born-again Christian. Romans chapter 2, Sa mga taga-Roma, sa chapter 2, Romans chapter 2, verse 18. sa Roma po chapter 2 sa verse 18. Yeah, verse 18 here. And know his will, and approve the things that are excellent, being instructed out of the law. At nakakaalam ng kanyang kalooban at sumasang-ayon sa mga bagay na magagaling, palibas ay naturuan ka ng kautusan. Yeah, here, know his will, know God's will. Yeah, through the word of God, we will come to know what is the God's will. Opo, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, malalaman po natin yung kalooban ng Yeah, Diyos. so, whenever you read the Bible, first you need to think about what is the God's will. Kaya sa tuwing nagbabasa ka po ng Biblia, una kailangan mo pong pag-isipan, ano ba yung kalooban ng Diyos? And number two, also, we should read the Bible in order to obey God's word. At pangalawa po, upang at sa atin po yung salita ng Diyos, kinakailangan po natin itong sundin yung salita ng Diyos. There are many Christians who are just reading the Bible. Napakarami pong mga Kristiyano na binabasa lamang nila yung Biblia. There are many Christians who are just listening to the word of God. Maraming mga Kristiyano po na nakikinig lamang ng salita ng Diyos. If you just read the Bible and if you just listening to the word of God without obedience, what will happen to you? Kaya kung kayo po ay nagbabasa lamang o nakikinig na salita ng Diyos, ano pong mangyayari sa inyo? Your Christian life cannot be changed. Kaya yung buhay Kristiyano po ninyo, hindi po ito mababago. Yeah. As time goes on, you may feel this kind of the feelings. Maybe you are like a hypocrite. Kaya habang lumilipas po yung panahon, mararamdaman po ninyo yung ganitong pakiramdam, yung pakiramdam na pagiging mapagkunwari. Through the word of God, you know what is right, what you should do as a born-again Christian. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, alam po ninyo kung ano po yung dapat po ninyong gawin bilang mga born-again Christian. But what is your actual Christian life? You don't obey to the God's word. Your life is not changed at all. Ngunit ano po yung inyong aktual na buhay Kristiyano, hindi po kayo sumusunod sa salita ng Diyos, yung inyo pong buhay ay hindi nagbabago. Yeah, since you get salvation, 3 years later, 5 years later, but you are still same. Your temper, your characteristic are not changed. Kaya pagkatapos ng 3 taon o 5 taon, pagkatapos ng inyong kaligtasan, yung katangian ninyo ay hindi nagbabago. You cannot bear the fruit of the Holy Spirit through your Christian life At hindi ka nagbubunga ng mga bunga ng Espiritu sa iyong buhay Kristiyano. because you are not trying to obey to the God's word. Dahil hindi mo sinusubukang sundin yung salita ng Diyos. Yeah. Deuteronomy chapter 13, Sa Deuteronomio po, sa chapter 13, verse 4, dito po sa verse 4, babasahin ko po. kayo'y lalakad ayon sa Panginoon ninyong Diyos at matatakot sa Kanya, tutupad ng Kanyang mga utos, susunod sa Kanyang tinig, maglilingkod sa Kanya at mananatili sa Kanya. Yeah, here also God said to the Israelites, you shall walk after the Lord your God and fear him and kept his commandment and obey his voice. And you shall serve him and the force hold fast to him. Right? Here, you shall keep his commandment, you shall obey his voice.
Kaya dito po, tutupad ng kanyang utos, ng kanyang mga utos, susunod sa kanyang tinig. Deuteronomy chapter 30, Sa Deuteronomio po, sa chapter 30, verse 8. dito po sa verse 8, Yeah, here you will again obey the voice of the Lord and do all His commandments, which I command you today. kung magkagayon, ikaw ay babalik at susunog sa tinig ng Panginoon at iyong gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito. Nowadays, it is also same. As a born-again Christian, when we read the Bible, we should read the Bible or we should listen to the Word of God in order to obey to the God's Word. Kaya sa panahon po natin ngayon, parehas din naman po, bilang mga born-again Christians, sa tuwing nagbabasa po tayo ng Biblia o nakikinig ng salita ng Diyos, tayo po ay nakikinig at nagbabasa upang sumunod po sa salita ng Diyos. And also, we should read the Bible with the prayer. At isa pa po, dapat po nating basahin yung Biblia ng mayroong panalangin. Let's open our Bible. Awit 119, verse 18. Buksan po natin sa awit 119 sa verse 18. Awit 119, verse 18. Sa awit po, 119 sa verse 18. Okay. Verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay sa kautusan mo. Yeah. Open my eyes that I may see wondrous things from your law. Yeah. If God does not open our spiritual eyes, we cannot see the spiritual things. Kung hindi po bubuksan ng Diyos yung ating espiritual na mga mata, hindi po natin makikita yung espiritual na mga bagay. Although you are reading the Bible, you cannot understand the real meaning of the word without help of the Holy Spirit. Kahit na binabasa mo po yung Biblia, kung hindi mo po ito maunawaan kung wala po yung tulong ng Espiritu Santo. So, whenever you read the Bible, first, you need to pray. Lord, please open my spiritual eyes so that I can see the wonder of things. Kaya bago po kayo magbasa ng inyong Biblia, dapat po kayong manalangin na Panginoon, buksan mo yung aking espiritual na mga mata upang aking makita ang kahangahangang mga bagay sa kautusan mo. And also, you should love the Word of God above all things. At isa pa po, dapat po ninyong mahalin yung salita ng Diyos higit sa lahat ng mga bagay. Here also, awit 119, verse 97. Dito rin po sa awit 119, sa verse 97. Awit 119, verse 97. Sa awit po, 119 sa verse 97. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Yeah. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. He meditates the word of God all the day. Why? He loves the word of God so much. Binubulay-bulay niya po yung salita ng Diyos sa buong araw. Bakit po? Dahil minamahal niya ng labis yung salita ng Diyos. Do you really love the word of God? Minamahal niyo ba talaga yung salita ng Diyos? Yes? Yeah, if you really say yes, you should read the Bible diligently. You should be close to the word of God. And you should listen to the word of God. Kaya kung sinasabi mong oo, dapat mong basahin yung Biblia at masipag na magbasa ng Biblia at maging malapit sa salita ng Diyos. Awit 19. Sa awit po, 19. Verse 9 and 10. Sa verse 9 po hanggang 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis, na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatwiran. Higit na dapat silang naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto, higit ding matamis kaysa pulot at sa pulot pukyutang tumutulo. Yeah, here verse 10.
more to be desired are they than gold. In other words, they shall love more than gold. Yes, we should love the Word of God rather than any other things in this world. Kaya dapat po nating mahalin yung salita ng Diyos higit po sa lahat ng mga bagay dito po sa mundo. And one more, we should fear the Word of God. At isa pa po, dapat po tayong matakot sa salita ng Diyos. We believe this Bible is really the Word of God. Tayo po ay naniniwala na ito pong Biblia, ito po ay salita ng Diyos. Yeah. According to the John chapter 1 verse 1, ang salita ay Diyos. Kaya ayon po dun sa 1, chapter 1 sa verse 1, ang salita ay Diyos. Do you really fear God? Natatakot po ba kayo sa Diyos? Yeah, we believe, right? So, if you really fear God, you also must fear the Word of God because ang salita ay Diyos. Kung talagang natatakot ka sa Diyos, dapat ka rin matakot sa salita ng Diyos dahil yung salita po ay Diyos. When Italian the centurion Cornelius, when he invited Simon Peter, who will deliver the true gospel, all his household gathered. Kaya nang si Cornelio po, inibitahan niya po si Apostol Pedro, sila po ay nagtipon sa kanilang sambahayan. And he said, when the Peter came, we are in the presence of God. At sinabi po ni Pedro, nung si Apostol Pedro po ay dumating, sinabi niya, tayo ay nasa harapan ng salita ng Diyos. Why? Because the Word of God is manifested, right? God is manifested as the Word of God. Dahil yung salita po ng Diyos, ito po ay pinahayag bilang Diyos. So during the Lord's Day sermon and Wednesday sermon, this is very important. So if you really fear the Word of God, you shall really focus on the Word of God and you shall be ready to listen to the Word of God. Kaya kung talagang ikaw po ay natatakot sa salita ng Diyos, ikaw po ay magtutuon doon po sa salita ng Diyos. If you look at Nehemiah chapter 8, after Israelites finished the reconstruction of the Jerusalem wall, they gathered in the one place. Kaya kung titingnan niyo po sa Nehemias chapter 8, nang matapos po yung pagtatayo po ng pader sa Jerusalem, sila po ay nagtipon sa isang lugar. At the time, Ezra, he brought the Bible. And then when the Ezra opened the Bible, all the Israelites, they stood up. At nang pagkakataon na yun, si Ezra po, binuksan niya po yung Biblia, at nang binuksan niya po ito, lahat po ng mga Israelita, sila po ay tumayo. Why? Israelites, they really fear the Word of God. Kaya bakit po yung mga Israelita talagang natatakot po sila sa salita ng Diyos? So nowadays, it is also necessary. Kaya So when we really fear the Word of God, we can have a good Christian life. Kaya sa panahon po natin ngayon, ito rin po ay kinakailangan. Kaya yung pagkatakot po sa salita ng Diyos, ito po ay kinakailangan. Okay, so today, through this session 4, the fruitful beginning, we learned about the importance of the Word of God. Kaya ngayong araw po, sa pamagitan po ng session 4 ng ating fruitful beginning, natutunan po natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos. So several kind of things we learned about. What's the role of the Word of God in our Christian life? Kaya yung ilang mga bagay po ay natutunan po natin kung ano po yung tungkulin ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. And also, we learned what is the right attitude toward the Word of God. At isa pa po, natutunan po natin kung ano po yung tamang saloobin sa harapan ng salita ng Diyos. Today, through the Lord's Day sermon, 2 Samuel chapter 6, right? Why we learned why the Uzzah, he was killed by God. Kaya ngayong Lord's Day sermon po, natutunan po natin sa 2 Samuel chapter 6 kung bakit po pinatay si Uzzah. He did not fear God. That's why he was killed. Hindi po siya natakot sa Diyos, kaya nga po siya po ay pinatay. We should remember, to fear God is the beginning of the wisdom and beginning of the knowledge. Dapat po natin tandaan, ang takot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan, ang pasimula ng kaalaman. So, all the Manila Central Church, brothers and sisters,
yes, we should read the Bible diligently, and also we should listen to the Word of God diligently. Kaya sa ating pong Manila Central Church, brothers and sisters, dapat po nating basahin na masipag yung Biblia at patuloy po na makinig na salita ng Diyos. It is really important because, as I said, we cannot imagine our Christian life without the Word of God. Ito po ay napakahalaga dahil gaya po ng aking sinabi, hindi po natin magagawang maisip yung ating buhay Kristiyano kung wala po yung salita ng Diyos. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat po ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you for giving us this wonderful chance to listen to your Word. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon po na ito na makapakinig po kami ng iyong salita. Today we learned about the importance of the Word of God through the Fruitful Beginning Session 4. Ngayong araw po, natutunan po namin ang kahalagaan po ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng Session 4 ng aming Fruitful Beginning. Please teach us and guide us how to live as a born-again Christian through the Word of God. Pakiusap, turuan po ninyo kami at gabayan po ninyo kami kung paano kami dapat mamuhay bilang mga born-again Christian sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Lord, there are many newly born-again brothers and sisters through the District 2 Bible Seminar in last week. Panginoon, napakarami pong bagong naipanganak na muli ng mga brothers and sisters sa nakarampong District 2 Bible Seminar. Please help them to abide in the church and to continue to learn the Word of God. Pakiusap, tulungan niyo po sila na makapanatili po sila sa church at patuloy po na makapakinig na salita ng So that Diyos. they will grow in the faith. Upang sa ganoon, sila po ay lumago sa kanilang pananampalataya. We are also praying for Youth Bible Camp from August 24 to 26. At tinadalangin po namin yung paparating po namin na Youth Bible Camp simula po August 24 hanggang 26. Many lost souls will be saved by the help of the Holy Spirit. Marami pong ligaw na kaluluwa yung maliligtas sa pamamagitan po ng tulong ng Espiritu Santo. Let us cooperate to one another and let us have one mind in order to accomplish the will of God through our church. Nawa, tulungan po namin yung isa't isa at magkaroon po kami ng isang isipan upang makamit po namin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan po ng aming iglesia. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dinadalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Okay, maraming salamat po.